Hello, good afternoon. By the way, no, papasok tayo sa trabaho ngayon. Grabe yung init dito. Ramdam na yung pagpasok ng summer ngayong December. Baliktad dito, 'di ba? Ito, nakapayong ako. Tapos yung singaw ng kalye, kahit sabi mong hypothyroid ako, my goodness. Ramdam ko. Parang feeling ko naglalakad ako along Moraita nung college ako. Sa recto, ganyan, pagka sasakay ng jeep, ng FX, kahit hypo ramdam ko. So tara, kwentuhan tayo. Lately nakita ko dito sa sa channel, marami nagtatanong ano daw pakiramdam ng hypo. Madali daw ba siya na i-manage o kaya naman madali ba siyang tanggapin? Parang mga ganun yung gusto nilang itanong. Well, sagutin ko, yes, mas madali talaga siya kumpara sa hypothyroidism, sa hyper, mas madali siya, no? Kasi yung hypo, tawag dito, hindi siya yung yung parang kang nauupos, wala siyang ganong pakiramdam, and at the same time, tawag dito, yun nga lang, lamigin ka, pero mag-jacket ka lang, pajama ka lang, tapos na usap eh. So sa hyper, irritable ka talaga, namamayat ka, parang feeling mo katapusan mo na, kinakabog ang dibdib mo, sobrang sobrang grabe. Ngayon, yung sa hypo kasi, guys, talaga, antuking ka talaga after ng radioactive iodine. Ang mangyayari sa'yo, lalo na pag nagde-develop ka na, medyo talagang ramdam mo yung antok, lalo na sa tanghali. Tapos parang low energy, ganon. Ang kalaban na natin dito, lalo na kung yung gamot mo sa yung levothyroxine, yung oroxine, yung mga ganyan, kung nag-a-adjust ka pa doon, talagang ramdam mo, hindi mo kasi siya agad makukuha ng isang click lang. Wala siyang ganun hindi siya kagaya ng lagnat. Pag ininom mo yung Budgesic round the clock, okay ka na. Dito kasi, habang ina-adjust ng doktor mo yung dosage ng levothyroxine, ng oroxine, medyo medyo challenging sa part natin, no? Andyan yung low energy, pero yung gana mong kumain nandun, ang bilis mo nang tumaba, mga ganyan yung pakiramdam natin. Tapos actually ako noon, ito kwento ko sa inyo. Sa akin noon sa San Beda, nung teacher ako, nung kaka-radiation ko, nung nagde-develop siya, madalas nakakatulog ako sa sofa. Antok na antok na antok ang pakiramdam ko. Minsan kinakalabit na ako nung co-teacher ko. Sabihin niya, "Sir, 1 PM na o 1:30 na. Kasi may klase ka pa." Ganong level yung antok ko nung nagde-develop na ako ng hypo. Tapos natulog na ako ng hapon. Let's say natulog ako ng 3 PM o ng 2 PM. Nagising ako 3:30 o kaya 4 o'clock. Sa gabi pala, sorry, 9 PM, 10 PM, ang sarap ulit ng tulog ko, ganon. Sobrang low energy. Tapos mapapansin mo na rin yung mukha mo, puffy face, medyo tumataba-taba yung mukha mo. Tapos yung skin mo nagda-dry. Tapos yung mga palad mo parang lagi siyang magaspang, ganong level, no? So hindi porket bihira tayong mainitan sa hypo, hindi tayo nadidehydrate. Actually, nadidehydrate tayo doon, no? Kahit sabihin mong bihira kang pawisan, kasi nga yung body temperature natin hindi nakagaya sa hyper na konting kibot lang pawis. Dito kasi hindi, no? So ganun siya. Pagdating naman sa sa exercise, ang mangyayari nun, guys, doble talaga yung effort natin. Kung dati 15 minutes walking, 15 minutes jogging, o kung ano pa mang ginagawa nyo,
pumapayat ka na, pinapawisan ka na. Dito hindi, kailangan doble yung effort natin. Kaya ako, mapapansin nyo, no, yung jump rope ang aking naging sandalan. Minsan naman pag tinatamad talaga, bike, walking pa rin. Tapos dinagdagan ko na ng weightlifting kasi po pwede naman na. Pero yung weightlifting, hindi yung ibig sabihin, hindi yung para maging Arnold Schwarzenegger yung katawan ko, no? Ano yun? Improvement din ng strength, and at the same time mas nagbe-burn yun ng fats, at saka mas pinalalakas niya ang metabolism natin kahit hindi tayo gumagalaw. For example, tapos na tayong mag weights, magbuhat, chest program, shoulder, bicep, kung ano mang gusto mong program. Ang mangyayari nun, kahit nakapahinga tayo, nagbe-burn yung muscle natin kasi nagre-repair yon, napupunit yung mga muscle sheath, then mapapalitan nyo ng panibagong fiber. Okay, so ganun yung nangyayari when it comes to weightlifting. So mas maganda naman din siya paminsan-minsan, at least hindi ka puro cardiovascular exercise. Andito na ako sa train station, no. Antayin ko na lang yung yung train, sakay tayo. Dalawang stasyon lang naman. Hindi ako nagbike ngayon kasi feeling ko pagka nagbike ako ngayon parang around 36 yung yung init, 37. Baka mamaya mahimatay pa ako sa init, no. So nakakatakot. Kaya ito, nasa stasyon tayo. Antayin na lang tayo ng train, then ta-transfer ako sa bus mamaya. Malapit lang din naman yung school, mga 5 to 6 minutes lang pagka nasa bus, no. So ito yung train, padating na, makikita nyo sa likod ko, pero hindi siya mag-stop as per instruction, no? So okay pa rin yung biyahe, wala namang problema. Tapos balik tayo sa usapan natin sa hypothyroidism. Yun nga, no, unahin natin yung talagang mabilis tayong mag-gain ng weight pagka hypothyroid tayo, kasi underproduce na ang ating thyroid hormones ng T3, T4. So that's why we need to take levothyroxine. Depende yon sa MCG na ibibigay sa atin ni endocrinologist, no. Hindi siya po pwedeng huhulaan, hindi rin po siya po pwedeng gagayahin mo lang sa akin. Tulad ko, ito, 100 mcg ang iniinom ko from Monday to Saturday. Sa Sunday 200. Okay, iba-iba tayo kasi kanya-kanya tayo ng ng body composition, no. Sa edad, nandiyan yan, maraming factors 'yon, hindi lang iisa. Okay, kaya napaka-importante din nung perfect timing ng follow-up check-up, lalo na kung pagsabi ni doktor na every 3 months kailangan mong bumalik para kung may i-adjust tayo sa dosage ng gamot, magagawa natin. Okay, and at the same time, i-check din doon ni doc yung halimbawa yung cholesterol level, kasi tumataas din yun. Cholesterol, uric acid, yung mga yan. Ako nga, isinasama ko pa yung yung EGFR, estimated glomerular filtration rate, no, sa kidney, isinasama niya yun. Tapos ECG, pero ngayon hindi na kasi okay naman, wala naman siyang nakitang problem mula noon, no. Tapos syempre, yung diet, napaka-importante ng diet. Bawal tayong kumain ng talagang sobra-sobra, lalo na yung mga chocolate, yung mga ice cream, soft drinks na yan, kasi nga ang bilis nating mag-gain ng weight. Ang function na lang ng ating thyroid sa akin, no, around 10 to 20% na lang ang function. Masyadong mababa talaga, kaya kailangan ng maayos, no, na gamutan. Hindi siya po pwedeng okay na yan, okay na to, no. So in the long run pwede tayong magka-problem doon. So ganun lang. Tapos pagdating naman sa antukin, medyo antukin pa rin, kaya may time na talagang maaga ako matulog, mga 10, 9 tulog na ako sa bahay, no. Ganung level na ang ating galawan ngayon, no. Tapos mag-e-exercise ako sa morning o kaya sa hapon, hindi po pwedeng ma-zero. Ang exercise ko naman, guys, 4 hanggang 6 na beses sa loob ng isang linggo, may pahinga. Pero yung exercise ko, maabot lang siya ng 30 to 40 minutes.
Hindi naman ako sumusobra dahil masama naman pag sobra, and kailangan nating uminom ng maraming tubig. Okay, so ganun lang. Kung tatanungin nyo ako ngayon, hyper or hypo, dahil na-experience ko na to, no? Mas pipiliin ko pa rin ang hypothyroidism. Why? Sobrang stress-free, unlike hyper, talagang grabe, hindi ako makatulog sa gabi. Kahit sabihin mong sobrang dami ko ng activity ginawa, wala. Alauna, alas 2, ganun ako makatulog. Tapos gigising ako ng alas 6 para pumasok. So, sobrang stress nun sa katawan, no? Ayoko na nung ganung pakiramdam. Ito, okay na to. Kahit sabihin mong medyo antukin, makaidlip lang ako ng 30 minutes to 1 hour o pa siesta, okay na ako. So, ganun yung nangyayari. So, hypothyroidism ang pipiliin ko. Though, medyo pangit pakinggan, no? Pero syempre, kung saan na tayo comfortable o mas manageable, doon na tayo. So, paano mga ka-thyroid? Hanggang sa muli, no? Salamat sa panonood. Ito, mukhang padating na yung aming train going to Chatswood. Okay, so hanggang sa next video na lang ulit, ha. Maraming salamat at mabuhay po tayong lahat. Pagpagaling tayo, keep hydrated. Kung ano yung dapat gawin natin, sundin natin. Okay? So, thanks everyone and God bless.